Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ami from Japan, Kabayan, Virgo. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. Ay, ang dami. Kuhanin na natin. New subscriber, cross-watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo talaga ng energy nyo lang, gusto nyo all the details sa personal reading sa baba ng video ito. Tandaan nyo, this is a general reading, hindi to personal reading. Tatandaan nyo palagi yun. Pag hindi nyo naintindihan, kuhanin nyo at i-research. No? Nangyayari, or mangyayari pa lang, maaring vice versa, palagi ko yung sinasabi sa inyo. Okay? Pag hindi nangyari at hindi naman talaga energy nyo, hayaan nyo na sa taong may nakakonect dito. No? And we have the club. Someone will try to make you do something against your will. Ibig sabihin, may tao na may hindi magandang pakay sa'yo. Kasi kung tira mo, di ba, para siya yung pang-bambo. Alam mo yun? Yung parang may mga tusok-tusok. Yan. Kung ano man ito, sa nakita ko dito, ingat ka na lang. Kasi kung titignan ko to is, yun di ba, parang makakasakit siya. Tapos, siya, ito, mga ulap na yan is problema yan. Yan. May mga tao sa paligid mo, no? O na ginagawan ka o gagawan ka ng hindi maganda, no? Na patungkol sa'yo. Yan. Siguro mga pagbabatikos o kung ano man yan. Kasi kung titignan mo siya, di ba, may siya, tusok-tusok. Yan. Okay, may mga ginagawa sila na hindi maganda against you, ganyan. So, nakatokto. We have the fire. Strong emotions, passionate love, or hate. Tandaan mo, yung fire is a fire sign. Maaring you are related sa mga fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius, no? And also, with the fire sign, with the fire kasi is mga emotions of angry, mga galit talaga, na parang ito. Ganyan, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, into your passionate love, or mga tao na hate ka nila, no? Or may taong may galit sa'yo, syempre, na, kung sa iba sa inyo, maaring gano'n, no? Sa nakita ko dito. And also, kung titignan mo rito yung si Faya, is yung uyong usok niya is maitim, diba? Ibig sabihin, is maaring merong mga tao talaga na hindi ka gusto, no? Na may mga masasamang budhi. Masasamang budhi talaga, ate. Oo, kasi kapag titignan ko yung si card, i-interpret ko lang sa inyo kung ano. Well, kung hindi naman sa inyo to, okay lang yun. Or maaring ikaw ito, di ba? Pero yun yung nakikita ko dito. Yan, basta yung iba sa inyo is, with comes to sa iyong strong emotions, siguro merong mga hungry fame or hungry situation ka na gusto mong maganap, ikaw or vice versa, na very harmful or hindi siya maganda, no? Sana hindi ikaw yon sa nakikita ko dito, ha? Sana hindi ikaw ito. Meron tayong Ram, a stubborn or aggressive person. Maaaring ikaw is related to Aries or may kakilala ka na Aries, no? Yan. And dito may mga matitigas ang ulo, ganyan. May mga tao na masyadong agresibo na buti na lang hindi nakatusok yung kanyang sungay, no? Yan, hindi nakadiretsong tusok. Kumbaga medyo nakabaluktot pa siya, ibig sabihin is maaring pwede rin kasi ikaw ito, Virgo, no? Kasi why? Para itinatago mo yung yung sungay mo. Kumbaga yung sungay mo ganun, di ba? Siguro meron ka rin na talaga na mga situation, hindi naman lahat is perfect, di ba? Siyempre, against sa sarili mo, din siguro yung pagtitimpi mo sa isang sitwasyon na ayaw mong manuwag, di ba? O ayaw mong sumuwag. Di ba pag yung mga nanunuwag, ganyan. Kung ano man yung sitwasyon na yan. Kasi nandito si Fire, tsaka si Club, no? So, nakita ko dito. Yan, maaring minsan matigas ang ulo mo, hindi ka nakikinig, ganyan. Or baka may kakilala ka matigas ang ulo sa buhay mo. And we have the success assured with a good plan and hard work. May mga kailangan mong i-workout o kailangan mo talaga magkaroon ng good plan, no? Para ma-achieve mo si golden egg. O kaya naman is nagkakaroon ka na mga plano na you want to make sure na mag-get lag mo ito at mag-get lag talaga, ate. Kung makamit mo yon, no?
Kumbaga, para makamit mo yun. Kung titignan mo siya, di ba, si egg kasi is nasa pugad, di ba? Kumbaga, maganda yung pugad niya, tapos golden egg siya, di ba? O you need to work it out ito, no? Sa iba sa inyo. O sa iba naman sa inyo, meron kayong mga wino-work it out na gusto nyo ma-achieve yung golden egg na yan, no? Pero, sinasabi dito, kung maganda yung magiging plano mo sa buhay mo, is ma-achieve mo si golden egg, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan merong magandang plano. And also, the rainbow, the most difficult part of a situation is over. Yan, sabi nga nila, di ba, there's a rainbow after the rain, di ba? Kung ano man yung sitwasyon mo sa buhay mo na magigetting over mo na, is congratulations sa iyo, no? Kung saang aspeto ng buhay mo yan. We have the throne, position of an authority. When it comes to a position of authority, maaring kayo is a boss, ganyan. Maaring kayo is may mga pinamumunuan na isang situation sa nakikita ko dito. Or maaring kayo basta yung parang a leader, a boss, kumbaga nakakataas. Or halimbawa kung sa bahay is ikaw yung situation na managing a situation ng lahat ng mga gastusin, mga ganyan, o you have a business, ganyan, sa nakita ko dito. And then also, sa nakikita ko dito is, kasi when it comes to a throne, kasi wala naman ako nakikita na tao, sana hindi kayo lahat, no? Sa nakikita ko dito, kasi nahandito rin kasi si Rainbow. Ibig sabihin, maaring may mga tao, o may ikaw, ganyan, may mga position ka na maaring bitiwan mo sa nakikita ko dito, no? Halimbawa, yung taking a responsibility when it comes to your family is, kumbaga, inaaklang mo lahat ng responsibilidad pagdating sa iyong pamilya. Maaring babawasan mo na yun, o magiging mahigpit ka na doon, or magkakaroon ka ng limitation. Sa nakita ko ito. Yung iba naman sa inyo, maaring kung kayo is may mga business na mga pinagdadaanan, kung ano man yan sa sitwasyon mo, maaring umalis ka doon or may mangyayaring hindi maganda, or I hope hindi naman ganun kasama, no? Pero sabi nga dito, 'di ba, meron tayong egg, 'di ba? Sabi dito, kung meron kang good plan at magbibigay ka ng hard work mo doon sa sitwasyon mo na yon, is magiging mananatili ka into your position kung good naman yan or hindi, 'di ba? Anything, ipasok mo yung sarili mo kung saang throne ka nakaupo, no, into your life. Sa nakita ko dito, nasa sayo yun. Kasi iba-iba kayo ng ano. And we have the tiger, doing something risky, taking a chance. May mga risky situation ka na gagawin, ano, sa nakikita ko dito. Maaring may mga susubukan ka sa isang sitwasyon na maaring ito maging okay siya. No, depende, pero depende yun, ha? Depende siya, tandaan mo, depende siya. Kasi meron tayong good plan, 'di ba? Depende siya kung saang aspeto ng buhay mo yon, basta maganda ang hangarin mo, maganda yung plano mo, magfo-focus ka doon, is magiging maganda ang lahat, no? Mananatili yung golden egg at yung golden throne, no, sa nakikita ko dito. Or magiging successful sa trabaho mo yan, sa business mo yan, o kung anong sitwasyon na yan. Tingnan natin ang yung energy. Anak, baba mo na. Mamaya na tayo maglaro. Tsaka muna sa ate. Energy ni Virgo. Also, when it comes dito sa throne tsaka sa egg, related din dito ang ang health issue, sa nakikita ko dito. No? Maaring the throne is your mother, your father, o mga nakakatanda mong kapatid. Kung may plano kang maganda, is magiging healthy sila. Kasi kaya nga golden throne yan, tsaka wag mo lang ipasok yan when it comes to your money, sa iyong mga business, also related dyan sa health. Kasi kung titignan mo si egg is may damo siya. Diba? It also related to your health. Kumbaga, it's time na magkaroon ng disiplina when it comes sa health. Maging vegetarian, wag na kumain ng mga karne-karne, o medyo bawas-bawasan mo. Sabi nga dito, a good plan, di ba? Para mas maintindihan nyo yung ating reading. Ayun. Madali lang. Nagmamadali ka naman. Ano po ang energy ni Virgo? You need to be aware daw, energy ni Virgo.
Vision. Energy ni Virgo. Ayun o. Ayun o! Yan nakita ko. Hindi maganda. Tingnan natin. Bakit po? Bakit mo nasabi ang ito ang energy niya? Wala. Ano yun? Naku, si Throne to. Nine of Cups. Bakit po? Nako, naloko na. Hindi kayo lahat to Another judgment. Judgment and judgment. Mga angels mo yan. Six of Swords. Okay ang energy mo? Wala, Galileo. Bakit ganito? Universe. Medyo hindi maganda. O basta hindi lahat to sa'yo. No? Kasi general tayo. Kung sa aspeto ng buhay mo to is hindi to sa'yo. Okay, umpisahan ko with it comes to... Ay, hindi. Kasi mamaya darating na yung love, no? Sa nakita ko dito, yung energy mo, sa nakikita ko dito ay may mga dreams o makakaramdam ka ng mga dissatisfaction. Iba is a sadness, dissatisfaction. May mga sitwasyon na pwede mo ika-fail. May mga sitwasyon na magkakaroon ng mga unfulfillment, lalo na when it comes to your money or stability. Yang kaperahan, business, ka nakita ko dito, no? O any situation, either sa lab, ganyan, sa nakita ko sa dito rin kasi si Cap, sa nakita ko dito. And also, may mga sitwasyon na pwede siya mag-shattered or may mga sitwasyon na hindi siya magiging maganda. Kung babasahin ko to when it comes to unhealth, no? To unhealth. Sa nakikita ko dito is, meron ako nakikita na tao na may pagka-weak, no? Sa nakikita ko dito. Tao na weak siya, ang nakikita ko sa niya is medyo hindi healthy yung kanyang pakaramdam na kailangan niyang maging aware, no? Ikaw man ito or a mother figure, no? Kung lalaki ka man, siguro mother mo, kung baliktad naman, lalaki, ganyan. Anything, pero yun na nakikita ko. Siguro lalaki sa iba, no? Sa nakita ko to, or maaring ikaw. Basta kung may tao na hindi good ang kanyang condition dito sa nakikita ko. Medyo weak yung kanyang energy, or maaring ikaw din ito, Virgo, no? Kasi nakita ko weak yung iyong energy dito. Merong mga pinagdadaan na problema, siguro, na kailangan na pahalagahan ang nakita ko ito at kailangan mo maging aware, no? Dito. And also, ang energy mo rin sa nakita ko dito ay may something controlling ako na nakikita. May mga pag-aabuso ako na nakikita. May mga magkakaroon ng kuhanin mo ako sa aspeto ng buhay mo to. Magkakaroon ng manipulative situation. May mga sitwasyon na mangangako sa'yo na maaring mapako. Ganun, sa nakita ko. Ikaw man ito or someone in your life, no? Nakikita ko rin na may tao o ikaw mismo is cold, no? May mga dishonest person ako nakikita dito na kailangan mo daw maging maingat at kailangan mo mag-trust to your intuition sa nakikita ko dito. And you need to be awake. Mag-awake ka sa sitwasyon mo na pinagdadaanan ngayon, no? Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, sa health, sa family, sa business, sa pera, stability, anything. Kung saan aspeto ng buhay mo, kailangan mo ngayon is magkaroon ng changing when it comes sa yung mga decision sa buhay. Kailangan mo is you need to let go something or you need to let go the past, if ever na yun is done, tao man siya, sitwasyon man yan, sa nakita ko dito, or i-change mo yung mga decision mo this time. Kailangan mo daw ngayon is mag-transform. Kailangan mo ngayon is magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo, or you need to learn from the past situation. Kung the past situation is hindi naging maganda when it comes to your health, sa iyong stability o pera man yan, o may mga tao talaga nangangako o niloko ka, aray, ang sakit, niloko ka, o minapulate ka, diba? Kailangan mo yung i-change yung decision mo or i-let go mo yung mga tao na yun sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. Any situation, ipasok mo yung sarili mo doon. Tingnan natin, Virgo. Ano ang parating kay Virgo?
May nakita ko ditong nang aapi, ano? May pang-aapi. May mga inhumanity, parang hindi makatao. Ako nakikita. Sana hindi ikaw yun, ha? Pero, kasi nandito si Angel is you are protected or you need to protect yourself against sa kanila, no? Sa nakita ko dito. Ipagtanggol mo din naman yung sarili mo at kailangan mo ngayon is manindigan. Kung alam mong tama ka, manindigan ka. Kung saan ma-asperin sa trabaho mo, sa mga kasama mo sa trabaho, sa karelasyon mo, diba? Ikaw or vice versa, ano ang parating kay Virgo? Wow! The 10 and the 10. Tingnan mo, oh. Sabi ko sa'yo, guided ka, oh. Yan ang parating sa'yo. The 10 of Pentacles. Ano yung ibig sabihin po, universe? Ano pong ibig sabihin ito? Ano ba ito? Baluga. Aba, teka lang. Cho, tumate ka dasay. Ala. Ito na. May masamang situation. Okay. Ooh, talaga? Talaga lang? Kaya nga, makita yung card. Naku. Hindi kayo to, ha? Hindi kayo to. Pero, if ever, kailangan mo magkaroon ng, thinking para makaiwas ka rin. If ever na mangyari to sa'yo. Ang nakikita ko dito, ang parating sa'yo, magkakaroon, parating sa'yo, may tao, maybe you will receive something. Parang may marireceive ka ata. Or may tutulong sa'yo. May marireceive ka o may tutulungan ka o may tutulong sa iyo. Sa nakikita ko dito, no? Pero, may mga pagtulong o may mga situation ako na nakikita dito na makakaramdam ka ng disappointment o makakaramdam ka ng anxiety, no? Dito sa sitwasyon na to. Sa nakita ko, parang may mga iisipin ka every night o maaring hindi ka gaano makapagtutulog when it comes ito sa sitwasyon na to. Ito is maaring related to a money. Ang nakikita ko, parang related siya sa money. Kasi, kuhanin ko ha. May delay eh. Magkaka-delay. In what way? Kuhanin natin ha para sure tayo. Hindi tayo magkamali. Ay, may nagbabackstab sa'yo, Leo. Ay, Leo. Virgo. Ay. Magkakaroon ng stagnant sa'yo, sinasabi dito. Magkakaroon daw ng stagnant sa'yo. Siguro is merong isang sitwasyon ka na hinihintay, no? O pinaprogress or ina-analyze sa buhay mo sa nakita ko na maaring ito is ma-disappoint ka kasi hindi mo siya agad ma-achieve or ma-receive yung bagay na yun, no? Sa nakita ko ito, maaring may stop pa siya or may stagnant, or maari din naman sa nakita ko dito na maaring ito is, sabi ko nga sa'yo dito, di ba? Sa una is may tao or ikaw na mga nangako o ikaw ang nangako na maaring mapako. Yun ang nakikita ko. Halimbawa, may nangutang sa'yo o nanghiram sa'yo. Ganun din yun, no ate? Na nangako sa'yo na babayaran ka niya by the June or babayaran ka niya after 6 weeks man yan, no? Or 6 months man yan, maaring iyon is magkaroon ng delay. Ganyan. Maaring hindi kanya mabayaran. And then sa sitwasyon na yun, mati-disappoint ka kasi nangako ka tapos hindi mo ginawa. Diba? Parang magkakaroon or makakaramdam ka rin. Basta example ko lang yun ha. Ganyan. Magkakaramdam ka rin ng mga, parang may mga sad memories ako na nakikita
ako nakikita sa'yo na maaaring gatin is magkaroon ng stagnant. And then, sa nakikita ko rin dito is, when it comes to a family or mga kasamahan sa trabaho, ako nakikita is hindi ko nakikita na yung closure, no? Sa nakita ko, maaring because of that closure in the past situation, ngayon is naging disappointment na yun sa'yo. Sa nakita ko dito. At doon is nagkakaroon ka ng anxiety. Ganon sa nakikita ko sa'yo, no? And parang darating din yung iba sa inyo na magiging parang iiksi yung pasensya mo sa ibang aspeto ng buhay mo. May mga impatient situation ako na nakikita sa iyo. Ganun. Sa iba naman sa inyo, siguro makakaramdam kayo ng katamaran or a part of the family is medyo may pagkatamad or ikaw yon ganyan. May mga lack of reflection ako na nakikita sa ibang aspeto ng buhay mo. Kukanin ko yung isang mo ha, card mo, para mas ko. Ay, hindi maganda nga. Hindi nga maganda. Kasi why? Ang nakita ko dito ay, may tao. May tao dito na makipag-communicate sa'yo. Pero, hindi ka magiging masaya sa sitwasyon na yon, no? Pero pilit mong iintindihin yung parte na yon. Sa nakikita ko dito. Kaya maaring ikaw is mainis sa nakita ko dito, no? Or madismaya ka sa kanya sa nakita ko. And sa iba naman is communication or reconciliation kasi ito no? Ng paghingi ng tawad sa iba sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko ha. Maaring itong tao na to is nagkaroon siya ng pangako sa'yo niya na hindi niya tinupad. No? Or maaring nagkaroon ka ng disappointment sa kanya sa nakita ko dito. Kaya ang nakikita ko sa'yo is mag-move on ka na lang when it comes to sa sitwasyon na yun. Pero magre-reflect sa'yo yun, yung nangyari na yun o yung mangyayari na yun sa buhay mo sa nakita ko. When it comes naman sa iba is ikaw or someone, ako nakikita, is want to surrender sa isang sitwasyon na pinagdadaanan niya ngayon. Parang gusto niya nang sumurrender. Parang gusto na niya mag-move on. No, sa nakita ko dito. Pero, naguguluhan siya or hindi niya ma-progress yung sitwasyon na yon or nagkakaroon siya ng delay dun sa party na yon before siya mag-move on. Maaaring pinag-iisipan mo or someone pa niya yung sitwasyon kung talagang totally mag-move on ka na. Kasi it's more on dissatisfaction yung nagaganap no? Kasi parang gusto mo na siyang i-withdraw, you want to escape, or you want to walk away with something, or vice versa tayo, tatandaan nyo, no? Sa nakita ko dito. Ganun nakikita ko. Kasi parang nakakaramdam ka nila na hindi ka masaya dun sa sitwasyon or someone. Yun. Kuhanin mo lang yung sa'yo ha, kung sa'yo yun. Kung sa kasamaan mo sa trabaho, sa pamilya mo, sa work mo, diba? Virgo. Universe, ano po ang dapat iwasan? Virgo. Yung iba sa inyo kasi parang, yun nga, sabi ko may mga nangako na. May mga sad memories, ganyan. Anong dapat iwasan ni Virgo? May offering, oh. Ako nakikita sa iyo. Ano pong ibig niyo sabihin, Universe? May bata. Tingnan natin. May anak ka ba? Isa? Parang may bata ako nakikita. Teka lang, ang lamig. Lamig nung pa ako. 3 of Wands ang dapat niya iwasan. Bakit po dapat niya itong iwasan? Ano po yun? Okay. Para kayo na energy nito. Okay. Eto na nga. Eto na. Ang dapat mo daw iwasan, Virgo, sa nakikita ko dito, is
dapat mong iwasan yung tumalikod o hindi magkapagkasundo or mawala ng isang pagkakaisa sa isang tao sa buhay mo. Maaring kapatid mo, maaring tinutulungan ka o nagkakaroon kayo ng pagtutulungan na nakita ko dito na maaring wala ka ng tiwala sa kanya or something na nagkaroon ng salungatan sa nakikita ko dito, no? Maari sa iba sa inyo kasamahan mo to sa trabaho, no? O kaya kapatid mo, ipasok mo, ganyan. Kasi ang nakita ko dito, parang nagkaroon ng salungatan, nagkaroon ng mga pagtatalo, nagkaroon ng mga hindi pagkakasundo-sundo, no? Sa nakita ko dito. It's a loss of balance situation ang nakita ko dito, no? Kung sino man to sa buhay mo, na-imbalance kasi siya. Hindi ko lang alam kung may related dito ang isang sa iba siguro sa inyo merong nangyaring siguro ikaw, meron kang pinagkagastusan na isang malaking pera, ganyan, sa nakita ko dito. Meron din ako nagpag-asa. Ang iniwasan mo daw yung talikuran, yung part na yun, no? Kumbaga, kailangan mong magkaroon ng pagkakaisa or magkaisa. Kailangan dito is magkaroon ng trust to each other sa nakita ko. Kumbaga, wag ka lang maghintay. Kailangan mo ring magkaroon ng plano na magkaroon ng pagtutulungan, no? Sa nakikita ko, magkaroon o ibalik mo yung tiwala sa isa't isa at believe nyo sa bawat isa sa sarili nyo, no? Sa nakita ko dito. Yun ang sinasabi, iwasan mo daw yung ganun. Na tumalikod sa isang sitwasyon na ayaw mong harapin, if ever. Or, hindi tinatalikuran mo man siya, o hindi, wag kang maghintay na magkaroon ng solution doon sa sitwasyon na yun, no? Kailangan dito is pag-uusap. O kailangan dito is magkaroon ka ng movement to fix yung situation, ano? Kung ano man itong sitwasyon, halimbawa, sa kasama mo sa trabaho, sa karelasyon mo, sa kung sino man yung naging kasalungatan mo, kung sino man yung hindi ka nagkasundo, no? Ganyan. So, nakita ko to. Maaring sa karelasyon mo, di ba? Kamusta po ang love, Virgo? Love is sa lahat, ha? May travel ba kayo? By Parang may travel ako nakikita. Siguro, by June or 6 weeks or 6 weeks. Or maari din March, no? Maaring merong mga pag-travel when it comes to March. 3 weeks, 3 months. Ganyan, March. Kamusta ang love ni Virgo? Virgo, lahat is love, ha? Kapatid, karelasyon, magulang, anak. Parang may aalis, ano? Kasi tamo si position of authority, walang tao, di ba? Okay. When it comes to love is the 6 of Wands. The Sun. Nine of Cups. And the World. Okay. When it comes to a love, ang nakikita ko naman dito is may mga tao talaga na need ng suporta mo o sinusuportahan mo sila sa kanilang mga needs, no? Sa nakikita ko dito. Parang ibinibigay mo sa kanila yung fulfillment or success or maaring kayong dalawa o pareho kayo kung marami man siya o kaunti sa nakita ko dito. Parang nahandun yung needs and giving a support to each other or ikaw ang nagbibigay ng suporta dito sa mga needs nila or vice versa tayo. Halimbawa sa family mo, di ba, sinusuportahan mo sila kasi need nila ng suporta, no? Kasi gusto mo magkaroon ng successful yung relationship na yon or into your love life, di ba? Ikaw yung mas more na nagigiving doon sa sitwasyon sa nakita ko dito, pero sinusuporta mo pero focus ka pa rin sa mga dreams come true mo, no, sa mga ninanais mo to success, to sa sarili mo, sa buhay mo, sa nakita ko dito. When it comes naman sa iba, may nakita ko dito. Nasaan ka ba? Parang ang nakikita ko dito, Virgo, yung iba lang, ha, hindi lahat, no, hindi lahat kayo.
Ang nakikita ko dito is the tower. Bakit may tower ka? Something happened. Something happened. Parang iiba sa inyo, parang you are in a networking, ganyan. Parang ang daming tao sa nakikita ko dito. Parang pinag-uusapan ka. Or maraming ko-connect sa'yo. No? Or maaring marami kang connection, or may mga bagong connection, or may mga makikipag-communicate, or pinag-uusapan ka sa iba't ibang lugar. Either halimbawa, nasa Pilipinas ka. Halimbawa, pinag-usapan ka ng makakilala mo sa Manila, sa Makati, sa Tarlac, sa Pampanga, kung saan man yan, no? O kaya naman iba sa inyo, if you are a YouTuber, artista, or a networking, o nagtatrabaho ka in a government, anything na may fame ka, na maaring pinag-uusapan ka sa buong mundo. Sa nakita ko dito, no? Kumbaga nakikita, parang nahandin yung liwanag na nakikita niya sa'yo. Kumbaga, dahil sa hindi ko masabi na hindi ko kasi kung dito wala akong nakikitang bad situation or wala siyang bad energy sa nakikita ko dito, no? Kasi andito si Happy Card. Ang nakikita ko dito is when it comes to a love is maraming tao ang kailangan ka or maraming tao ang kailangan na suporta mo. Na kailangan mo rin siguro magsalita if ever sa nakita ko, or kailangan mong mag-move sinasabi dito. Iyon na nakikita ko. Hindi ko alam in what part sa nakita ko dito siguro kung aanahin ko sa family halimbawa sa family. Yun nga, tulad ng sabi ko, supportive ka sa kanila kasi needs nila ng tulong maaari, sa ganun. And ang may nakikita rin ako dito na maaring magkakaroon ka ng communication with someone in a distance na tao. Maaring ito is nasa ibang bansa, maaring ito is nasa ibang baryo o ibang lugar. Magkakaroon ka ng may tao na nakakausap sa iyo. Or may tao na naghihintay na kausapin mo siya. No, maaring karelasyon mo, ganyan. Sa nakita ko dito. Or dalawa yung babae. Maaring may tao na nalulungkot ako na nakikita na naghihintay na kausapin mo siya sa nakikita ko dito. Yun, kung sino man siya sa buhay mo. May problema ba kayo sa pera? Business? Or may nakita kasi akong tao na malungkot na parang meron siyang iniisip related ang money or business man yan sa nakita ko dito. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Baka sa trabaho mo to. Diba? Iba sa inyo, kayo sikat. Sikat. O ano daw yung idea na nakikita ko dito sa'yo? Kasi marami nagmamahal sa'yo Marami nagmamahal sa'yo, Virgo. As in, marami talaga. Marami nagmamahal sa'yo at umaasa sila to your success. Pero nakita ko lang kasi doon is the 9 of Cups, no? Yan, maaring kulang pa ng isang cups talaga. Totally. Para magkaroon ka ng 100%. Ganyan. Marami nagmamahal sa'yo. And then also, sabi dito, if you have an idea to pursue, kailangan mo daw gawin yon, no? Kumbaga, this is a time to start a new beginning or to start a new journey in your life. Kumbaga, you need to be creative yourself, be creative, and concentrate. Kailangan mo ngayon is a mental clarity, no? Yung iba dito is maaring may mga gagawin kayo na isang opportunity into your life. Hindi man siya sa business, siguro sa goal mo, may mga goal ka na gusto mong i-pursue, is kung makakaganda naman sa'yo at ikakasuccess mo is you need to pursue daw yun. Kasi nakikita ko naman na there's a victory and success happen into your life. So nakita ko dito. Kung kailangan mo magsalita o kumilos o umaksyon, ganyan. Basta keep moving to reach your goal. So nakita ko dito, ang sinasabi lang, maging totoo. Pagiging totoo. Kung pagiging totoo mo to focus talaga sa tamang direction o tamang journey sa buhay mo is maging maganda. Kasi sabi ko sa iyo, meron tayong egg, di ba? If you have a good plan at magigip ka ng effort and hard work doon sa sitwasyon na yun, you will be success. Makakamit mo talaga si victory and success sa buhay mo.
Yun. Tingnan natin ang iyong kaperahan. Bakit may ano? Iba dito may third party ah. Ay, kaperahan to. Yan o, the lovers. Kaperahan, bakit ganito ang itsura mo? Hinahanap ka ba? Ay, ganun, kailangan mahagis. Okay, when it comes to money, no? When it comes to money, ang nakikita ko sa'yo is parang you're searching for something. Ako nakikita. Siguro may mga tension na hindi pa natatapos, no? Sa nakikita ko dito, yeah, may mga tension na hindi pa totally tapos. Siguro it's kasi sa money ganito eh, no? Parang handun yung pag-iisip sa isang bagay when it comes to money eh, parang may hinahanap ka o may gusto kang masosolusyonan dito. Siguro may mga sinisiyasat ka sa sarili mo o may mga sinisiyasat ka, ganyan. Na andun din yung sitwasyon na naghahanap ka ng mga katotohanan or may mga sitwasyon ka talaga na gusto mo ma-recover, no? Sa nakikita ko dito, maaring may mga tension talaga na hindi pa tapos dito na maaring pinag-iisipan mo yon to heal, no? Sa nakita ko halimbawa, in the past talaga or sa ano ba sa negosyo mo, ganyan, sa trabaho mo o kaya sa kaperahan mo kasi is more on money nga ang sinasabi ko sa iyo. Tinatry mo yung best mo na makita kasi you're hoping eh, no? You're hoping. Kung titignan mo to si Hermit, may star yan sa loob. And we have the star, no? Andito yung sitwasyon na pinipilit mong gawin to heal when it comes to money, no? Na magkaroon ng solution, na magkaroon ng magandang resulta yung mga bagay when it comes to money, no? Nagsisiyasat ka at maaring nagkakaroon ka ngayon ng pagpapasya para maayos yung part na yun, no? Ng buhay mo when it comes to related to money. Ganyan. Sa nakita ko to. Pero nagkakaroon na may mga sitwasyon na maybe you are feeling stuck or may mga sitwasyon siguro na nagkakaroon ka ng dissatisfaction, no? When related to money, maaring may mga sitwasyon na on and off yung action mo. Halimbawa, when it comes to money is nakaipon ka ng konting pera, pero nagasta mo yon kasi mayroong kailangan bayaran. Ganyan, yung mga ganun. Parang on and off yung action mo na maaring naghihintay ka pa talaga ng totally sign na magkaroon ka ng maresolbahan o mag-heal yung part ng iyong money. Kasi ang sinasabi to, it's time to revert. No, it's time na magkaroon ka ng clarity na mag-heal yung kaperahan mo sa nakikita ko dito. You need to trust to your intuition and more on be creative. Ang nakikita ko dito, be inspired, no, sa nakita ko to, and also peaceful ang sinasabi dito. Kailangan ngayon is have faith, kailangan mong i-renew yung paniniwala mo, ganyan. And there's a chance and hope naman if ever na makita mo yung sitwasyon na yun sa nakita ko dito, no? When it comes to money. May mga sinisiyasat ka kasi. Ang hindi ko lang maintindihan, siguro this time is parang meron kang sinisikreto. Iba siguro sa inyo, tahimik kayo, pero nakikita ko na parang may mga sinisolusyonan ka, maaaring nakikip ka ng money, or may mga sinisolusyonan ka, o nagsisiyasat ka, o nire-recover mo yung sitwasyon na yun when it comes to money. Siguro nag-iipon ka na, kailangan magsikreto kasi yun, maaring ganun, nakikita ko dito, parang kailangan mo na magsikreto kasi para makaipon ka, thinking to the future, sa ganun. So nakita ko, iba ha, yung iba, baka kailangan mo mag-ganun. And then, yung iba dito is, kailangan nyo daw na may i-withdraw or kailangan nyo ng ibalik yung dating ikaw. Parang ganun nakikita ko eh. Yun na nakikita ko. May nakikita kong retirement. Someone's thinking a retirement. Aalis ka na ba sa trabaho mo? O kasi gusto mo na magkaroon ng pagbago sa nakita ko dito? Parang andun yung sitwasyon na naghahanap ka. Parang andun yung sitwasyon na na parang may gusto kang iwan sa buhay mo. Sa iba sa inyo, hindi kayo lahat ha. Parang may gusto kang iwan sa buhay mo. Kasi parang ayaw mo nang
lumaban sa challenge o ayaw mo nang lumaban pa sa isang sitwasyon na hindi maganda. Lahat, hindi kayo lahat yun nakikita ko. Parang nandun na yung sitwasyon na nagkakaroon ka na ng pagpapasya sa buhay mo na kailangan ko nang i-let go to, kailangan ko na mag-retire into either to your love life, either to your position, or either to your something. Siguro, solution to your money. Halimbawa, gusto mo nang i-let go yung the past situation, ganyan, na hindi na ako magiging mahirap o hindi na ako magiging matulungin o hindi na ako magiging kailangan ko na mag-revert para maging maganda ang buhay ko, yung mga ganun. It comes sa money, it's need to heal, ang sinasabi dito. Yun ang sabi. Something must be let go when it comes to a money. No? Para magkaroon ng healing process. Ganyan. And it's more creative, no? Sa nakita ko dito. Devil, oh. Meron kang no? Someone's obsessed dito. There's a toxic situation, may mga toxic na tao ako nakikita sa'yo, Parang nga dito ka sa burden situation, no? Yan, I hope hindi kayo, no? May travel ka. Advice po universe kay Virgo. Advice, the Empress. Ay, ang dami. Okay, when it comes to advice, may nagpapadoktor, May sakit ba kayo? Iba dito parang may sakit. Siguro may nagpapadoktor, pero nakikita ko naman yung recovery itong taon na to. Iba dito siguro is your mother or ikaw sa nakita ko dito. And also, meron din ako nakita na rehabilitation. I hope hindi lahat or nagpapadoktor lang. Yung parang check-up, ganyan sa nakita ko to. Hindi naman siya actually, ganun kalala sa nakita ko dito. Pero may taong may sakit sa nakita ko dito. When it comes to advice, ang sinasabi dito is you need to renewal yourself. No, sa nakita ko dito, kailangan you need to accept yung mga situation or kailangan na ngayon is to grow or to learn more sa sarili mo to achieve yung mga achievement mo na gusto mo ma-achieve na goal sa buhay mo, no? Kailangan mo talaga ng renewal dito. No? Tandaan mo, you are worthy. Ang sinasabi dito, it's time to recover. Ang nakikita ko dito, yung mga iba't ibang aspeto ng buhay mo, lalo na when it comes to money, kasi iba dito parang may problema kayo when it comes to money or there's a financial problem sa nakikita ko dito. May nakikita rin ako dito na nagkakaroon ng sakit. May taong may sakit ata. Ako nakikita, hindi ko alam, ikaw or someone na maaring masakit yung tiyan niya. May sakit sa bandang tiyan. Hindi ko alam in what part, pero bandang tiyan yung nakikita ko, no? Siguro minsan sumasakit, sinisikmura ka or someone in your life, ganyan, sa nakita ko dito, nakakaramdam din ng, siguro minsan nananakit yung ulo mo, no? Or paa mo, o anything na ganun, sa nakita ko ito. And also, the advice is, kailangan dito is cooperation, no? Kailangan dito is focus and give an effort sa mga kasamahan mo na or mga nasa paligid mo, either to your business, sa mga mahal mo sa buhay, sa family mo. Kailangan daw is cooperation, kailangan is collab, or kailangan is sharing a goals in a good way. Kailangan dito is good partnership, no? Sa nakita ko ito. Kailangan nyo daw na magkaroon ng pag-uusap-usap, syempre. Kailangan is pagkakaisa din kasi dito, ang nakikita ko Yun na nakikita ko Kailangan din na magkaroon ng renewal to each other to recover yung any situation sa buhay mo into your relationship sa iyong asawa, karelasyon, sa family mo, sa magulang mo, sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa mga tao na mahalaga sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. Yun ang sinasabi. Kailangan daw ngayon is mag-umpisa, no? Pag-uumpisa itong nakikita ko dito. Kailangan mo daw na makipagsapalaran.
no? Then sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay to achieve talaga yung goal na gusto mo ma-achieve. Kailangan maging stable kasi, no, sa nakita ko dito. Yun, and make a plan. Make a plan and teamwork, no? Sa nakita ko dito is, yung iba dito kasi parang there's a community or a teamwork talaga. Maraming tao actually, no? Sa nakita ko to, maraming tao na kailangan ng renewal or kailangan dito is sa pamilya mo man yan, sa kasama mo sa trabaho o karelasyon na kailangan dito is magkaroon ng kasiyahan or balance relationship. Kailangan ng ano ba 'to? Pagpapahalagahan to each other ang sinasabi dito, no? Kailangan is pagkakaisa talaga. Kailangan ngayon is pagbabagong muli. Ganyan. Love is all about. Sabi ganun. Love, kailangan talaga is love. Sabi dito, no? Finish the unfinished, ang sinasabi, no? Finish the unfinished kasi hindi yun makakatulong. Any situation, arigato namaste, God bless. Yun ang advice